Pagkatapos ng gawain ni Jehovah, naging tao si Jesus upang gumawa sa gitna ng tao. Gawain niya'y di nakahiwalay, kundi nakabatay sa gawain ni Jehovah. Ito'y naging gawain para sa bagong panahon. Nang matapos ng Diyos ang panahon ng kautusan, at nang matapos ang gawain ni Jesus, nagpatuloy ang Diyos para sa susunod na panahon. Pamamahala ng Diyos ay sumusulong lagi. Pag lumipas ang lumang panahon, may bagong panahong darating. Pagtapos ng lumang gawain, may bagong gawain ang Diyos. Pag lumipas ang lumang panahon, may bagong panahong darating. Matapos ang gawaing natapos ni Jesus, nagkatawang tao ang Diyos sa ikalawang beses. Ngunit ito'y di nangyayaring mag-isa, ito'y sumusunod sa panahon ng kautusan at biyaya. Magdadala ang bawat bagong yugto ng gawain ng Diyos, ng isang bagong simula at isang bagong panahon. Disposisyon at pangalan niya, kung saan at paano siya gumagawa'y magbabago rin. Pamamahala ng Diyos ay sumusulong lagi. Pag lumipas ang lumang panahon, may bagong panahong darating. Pagtapos ng lumang gawain, may bagong gawain ang Diyos. Pag lumipas ang lumang panahon, may bagong panahong darating. Pamamahala ng Diyos ay sumusulong lagi. Pag lumipas ang lumang panahon, may bagong panahong darating. Pagtapos ng lumang